Magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Ito po ulit si Hernando ng layunin ay basahin ang banal na kasulatan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng Diyos. Bago natin basahin ang pagbasa bilang 3 ay hayaan yung isalaysay ko ang buod ng nakaraang pagbasa bilang 2 ng banal na kasulatan. Buod ng pagbasa bilang 2, sa nakaraang pagbasa nalaman natin ang pagkakaroon ng iba't ibang wika ang mga tao sa buong mundo. Para sa hindi magkaroon ng anak, hindi kailangan magpunta sa iba't ibang lugar para doon manalangin sa Diyos na bigyan kayo ng anak. Kailangan lamang na manalangin sa Diyos sa bahay, magsisi sa nagawang kasalanan, maging matuwid, at bubuksan ng Diyos ang bahay bata. Ngayon ay simulan na natin ang pagbasa bilang 3. Magsisimula sa Genesis 21 verse 1 hanggang sa Genesis 28 verse 22. Genesis Kabanata 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag niya Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sarah. At tinuli ni Abraham si Isaac na magkaroon ng 8 araw gaya ng inuutos ng Diyos sa kaniya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ay pinanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si isa. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin, sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi.
At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa sapagkat siya ay anak mo. At nagbangong maagas sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na pinatong sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinapagpaalam. At siya ay nagpaalam at naggala sa ilang ng Beerseba. At naubos ang tubig sa bangang balat at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata. At naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit at sa kanya'y sinabi, "Naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan." Magtindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya ay gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata at siya ay nakakita ng isang balon ng tubig. At naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata at siya ay lumaki at tumahan sa ilang at naging mamana. At nanahan siya sa ilang ng paran. At kinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Pikol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa." Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos na di ka maglililo sa akin kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahan loob na pinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyon pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, ewan kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at binigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay upang sa akin maging patotoo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beerseba sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beerseba. Nagtindig si Abimelech at si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beerseba at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan.
At maraming araw nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo. Kabanata 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumarong ka sa lupain ng Moria. At hihayin mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at pinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibag ng kahoy para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaon magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama. Sinabi, ama ko. At kanya sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi na Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Nupat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong, sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana na inayos ang kahoy. At tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At sinabi, Abraham, Abraham. Kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Ang pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihang hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi sa aking sarili, ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo tinanggi sa akin
ang iyong anak, ang iyong buktong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayoy, nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Beerseba. At tumahan si Abraham sa Beerseba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay binalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Hus ang kanyang panganay, at si Bus na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Hidlab, at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebeka. Ang 8 ito ay naging anak ni Milka kay Nahor, na kapatid ni Abraham. At pinanganak din naman ng kanyang babae na tinatawag na Ruma, si Teba at si Gaham, at si Taas at si Maka. Kabanata 23. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kirit Tarba na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan. At naparoon si Abraham na pinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, ako'y taga-ibang bayan at nagkikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay, wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het. At nakiusap sa kanila na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingit sa aking paningin, ay dinggin niyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela na kanyang inaari, na nasa hangganan ng kanyang parang sa tapat ng halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Efron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het, at sumagot si Efron na Heteo kay Abraham. Sa harap ng mga anak ni Het na naririnig lang lahat, na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay binibigay ko sa iyo, at ang yungib ay naroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo. Libing mo ang iyong patay. At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain. Nagsalita kay Efron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang
tanggapin mo sa akin at ililibing ko rin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Efron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halaga ay 400 siklong pilak. Gaano sa akin at sa iyo? Ilibing mo nga ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Efron. At tinimbang ni Abraham kay Efron ang salaping sinabi sa harap ng mga anak ni Het. 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Macpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan niyaon sa palibot ay pinagtibay kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het, sa harapan ng lahat na nagsisipasok sa pintuan daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay nilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa Macpela sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya. Genesis, Kabanata 24. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. At pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, pinamamanik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasasumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na mga Kananeo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupain pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya na Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupain aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupain ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-asawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at yumaon na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nacor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig
ng dakong palubog na ang araw na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon Diyos, Diyos ng aking Panginoon si Abraham, pinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoon kay Abraham. Narito ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, sinasam ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya ay magsabi, uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Maging siya ay iyong tinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kung nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na pinanganak kay Bethuel, na anak ni Milca, na asawa ni Nacor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasa ng kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumuson sa bukal. At pinuno ang kanyang banga at umahon. Tumagbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, makikinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. Sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko, at nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom ay sinabi, ihigip ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumagbong muli sa balon upang umigip at iniigip ang lahat niyang kamelyo. At siya ay tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang malaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari nang makainom ang mga kamelyo na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulseras upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, pinamamanik ko sa iyo, may lugar ba sa bahay na iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel, na anak ni Milca, at pinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, meron din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan. At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya ay nagsabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoon si Abraham, na hindi nilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon tungkol sa akin ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at sinaysay sa sambahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nangangalang Laban, at tinagbo ni Laban ang lalaki sa labas sa bukal. At nangyari pagkakita ng singsing at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca ng kanyang kapatid na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki, at naparoon siya sa lalaki, at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at handa ko ng mga kamelyo. At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan
ang mga kamelyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya ay hinainan nila ng pagkain. Natapwat kanyang sinabi, hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabing ang aking sadya. At sinabi ni Laban, magsalita ka. At kanyang sinabi, alilang katiwala ako ni Abraham. At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon. At siya ay naging dakila, at siya ay binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo at ng mga asno. At si Sarah na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya ay matanda na, at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat ng na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-asawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang lupain ng aking tinatahanan. Kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi ibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya ay lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel. Kanyang pagpapalain ang iyong lakad at papag-asawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama. Kung magkagayoy, makakawala ka sa aking sumpa pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ngayon pinagpapala mo ang aking lakad na nilalakad ko. Narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan. Makikinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya ay magsasabi sa akin, uminom ka at higit o pati ng iyong mga kamelyo. At siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikad at lumusong sa bukal at umigip, at aking sinabi sa kanya, makikinom ako sa iyo. At dali-dali niyang binaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, uminom ka at painumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Sa gayoy, uminom ako at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya ay aking tinanong at aking sinabi, kaninong anak ka? Kanyang sinabi, anak ako ni Bethel, na anak ni Nacor, na pinanganak sa kanya ni Milka. At inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Na magkagayoy sumagot si Laban at si Bethuel at sinabi, sa Panginoong nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi
sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito si Rebecca ay nasa harap mo. Dalhin mo at yumaong ka at siya ay maging asawa ng anak ng iyong Panginoon na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga binigay kay Rebecca. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya. At doon nagparaan ng magdamag at sila'y nagsibangon ng umaga at kanyang sinabi, "Suguin ninyo ako sa aking Panginoon." At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, "Matira ang dalaga sa aming ilang araw. 10 araw man lamang pagkatapos ay paroroon siya." At sinabi niya sa kanila, "Huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ng aking lakad, papagpaalamin na ninyo ako, upang ako'y umuwi sa aking Panginoon." At kanilang sinabi, "Tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig." At kanilang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kaniya, "Sasama ka ba sa lalaking to?" At sinabi niya, "Sasama ako." At kanilang pinapagpaalam si Rebecca ng kanilang kapatid at kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi niya sa kaniya, "Kapatid namin, maging ina kanawa ng yuta-yuta at kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan niyaong mga napupuot sa kanila." At tumindig si Rebecca at ang kanyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamelyo at nangagsisunod sa lalaki at dinala ang alilang katiwala si Rebecca at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang Beer-lahai-roi sapagkat siya ay natira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon. At kanyang tiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita at narito may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, "Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin?" At sinabi ng alilang katiwala, "Yaon ang aking Panginoon." At kinuha niya ang kanyang lambong at siya ay nagtakip. Ito ko. At sinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina at pinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa at kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Genesis Kabanata 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba at ang pangalan ay Setura. At naging anak nito sa kanya si Simram at si Joksan at si Medan at si Midian at si Isbak at si Suwa. At naging anak ni Joksan si Seba at si Dedan. At ang mga anak na lalaki ni Dedan
ay si Asurim at si Letusim at si Leumim. At ang mga anak ni Midian, si Epa at si Eper at si Enek at si Abida at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Setura. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak na naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob. At samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac ang kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na kinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos na mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At nilibing siya ni Isaac at ni Ismael ng kanyang mga anak sa yungib ng Magpela sa parang ng Efron na anak ni Zohar na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon nilibing si Abraham at si Sarah ng kanyang asawa. At nangyari pagkamatay ni Abraham na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Berlahairoi. Ang mga ito nga ang salit-salin lahi ni Ismael na anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael ayon sa kanya-kanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabayot at si Sedar at si Adbil at si Mibsan at si Misma at si Duma at si Maasa at si Hadad at si Tema at si Hetur, si Napis at si Sedema. Ito ang mga anak ni Ismael at ito ang kanya-kanyang pangalan ayon sa kanya-kanyang nayon at ayon sa kanya-kanyang hantungan. 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging anak ng buhay ni Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay. At siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Habila hanggang sa Zur na natatapat sa Ehipto kung patutungo sa Assyria. Siya ay tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-salin lahi ni Isaac na anak ni Abraham na naging anak ni Abraham, si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon nang siya ay mag-asawa kay Rebecca na anak ni Bethuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ng mga bata sa loob niya. At kanya sinabi, kung ganito ay bakit nabubuhay pa ako? At siya ay yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay naging iyong bahay bata. Ang 2 bayan ay paghiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang iyong bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway, parang mabalahibong damit, at siya ay pinangalan ng Esau.
At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau at pinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y pinanganak ni Rebecca. Nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang at siya ay naglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, pinamamanhig ko sa iyo na pagkanin mo ako ng iyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, pagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya, at kanyang pinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentejas. At siya ay kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon yung walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya, nagsabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito at ako'y sa iyo at ikaw ay aking pagpapapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay bibigay ko ang lahat ng lupaing ito at pagtitibayin ko ang sumpang aking sinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaac sa Gerar, at tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa, at sinabi niya, siya ay aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin siya ay aking asawa, baka ako'y patayin aniya ng mga taong taga rito dahil kay Rebecca, dahil sa siya ay may magandang anyo. At nangyari nang siya ay naroon mahabang panahon na dumungaw si Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa isang durungawan, at tumingin at narito si Isaac ay nakipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. Tinawag ni Abimelech si Isaac at sa kanya sinabi, narito, tunay na siya ay iyong asawa. Bakit sinabi mo siya ay aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, sapagkat sinabi ko baka ako ay mamamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sino man sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At pinili ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaac ay naghasik sa lupang iyon at umani siya ng taong iyon at tig-100 na pinagpala siya ng Panginoon. At naging
dakila ang lalaki at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya ay may tinatangkilik na mga kawan at mga tinatangkilik na mga bakahan at malaking sambahayan at kinainggitan siya ng mga Pilisteo. Lahat ng mga balon ng hinukay ng mga bata ng kanyang ama, ng mga karawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Pilisteo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa amin sapagkat ikaw ay makapupong matibay ka sa amin. At umalis si Isaac doon at humantong sa libis ng Gerar at tumahon doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga karawan ni Abraham na kanyang ama. Sapagkat pinagtabunan ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham, kanyang mga pinanganilan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ng mga bata ni Isaac. At nangasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, amin ang tubig. Kanyang tinawag ang pangalan balon na Esek sapagkat pinakipagkalit sa kanya. At sila humukay na ibang balon at kanilang pinagtalunan din at kanilang tinawag na ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon at humukay ng ibang balon at hindi nila pinagtalunan at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth at kanyang sinabi, sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahon siya sa Berseba. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabi ring yaon at nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo at ikaw ay aking pagpapalain. At aking pararamihin ang iyong binhi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Jacob at si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At tinindig niya roon ang kanyang tolda at humukay roon ang mga bataan ni Isaac na isang balon. Nang magkagayoy si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Gerar at si Ahuzat na kanyang kaibigan at si Pikol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, bakit kayo naparirito sa akin dangang kayo'y nangapopuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo? At sinabi nila, malinaw na amin nakita na ang Panginoon ay sumasayo. At amin sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw ay magipagtipan kami sa iyo. Na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti at pinayaong ka namin payapa. Ikaw ngayon ay pinagpala ng Panginoon. At pinaghandaan niya sila at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw at sila'y nagpanumpaan at sila'y pinagpaalam ni Isaac at nagsialis ng napayapa sa kanila. At nangyari ng araw din yaon na nagsidating ang mga bata ni Isaac at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay at sinabi sa kanya, nakasumpong kami ng tubig. Tinawag niyang Seba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Berseba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon, ay nag-asawa kay Judith na anak ni Biri na Heteo at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nagkasama ng loob
at sila'y nagkasama ng loob kay Isaac at kay Rebeka. Genesis Kabanata 27. At nangyari ng matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito ako'y matanda at hindi ko na nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Ngayon kunin mo, pinamamanhid ko sa iyo ang iyong almas at iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog at lumabas sa parang at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak, at naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebeka kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, 'Dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain. At ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay.' Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaron ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak na kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain na anupat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito si Esau na aking kapatid at taong mabalibo at ako'y taong makinis. Marahil ay ipuin ako ng aking ama at ari niyang ako parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at yumaong ka na dalhin mo sa akin." At siya ay yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at sinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkain masarap at ang tinapay ng kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya ay lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko." Sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, pinamamanhid ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoong mong Diyos." Sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, pinamamanhid ko sa iyo upang hipungin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipos siya at sinabi, at tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. At hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayoy binasbasan siya. Sinabi niya, ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga."
At kanyang sinabi, "Lapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at humalik sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y binasbasan, na sinabi, "Narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon." At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. At ang bayan ay nangaglingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoong kanawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpayin nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob at bahagya ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama, at sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." Sinabi ni Isaac ng kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" Kanya sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na malinam si Isaac at sinabi, "Sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain niyaong bago ka dumating, at aking binasbasan siya, o at siya ay magiging mapalad." Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at nandikawasang kapanglawan, at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako naman, o ama ko." Kanyang sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito nga'y kinuha ang basbas sa akin." Kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas?" Sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Narito inilagay ko sa iyong Panginoon mo, at sa kanyang ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo sa bagong alak ay kinandili ko siya, at sa iyo'y ano nang magagawa ko ngayon, anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman, o ama ko." At umiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya." At kinapotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na binasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, "Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagay, papatayin ko si Jacob na aking kapatid." At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangabalita kay Rebekah, ang kanyang pinasuguan, at tinawag si Jacob ng kanyang bunso, at sa kanya'y sinabi, "Narito ang iyong kapatid na si Esau ay naaliw tungkol sa iyo, na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran,
at dumungka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at pasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het, magaya ng mga ito, ng mga anak na lupain ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay? Genesis Kabanata 28. At tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan at siya'y pinagbilinan na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. At tumindig ka, pumarong ka sa Padan Aram sa bahay ni Bethuel na ama ng iyong ina at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay papalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin at ikaw ay paramihin upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo at 10 sa iyong binhi upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglagbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pagpaalam ni Isaac si Jacob at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban anak ni Bethuel na taga Syria na kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at siya'y pinaparoon sa Padan Aram upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay pinagbilin sa kanya at sinasabi, huwag kang mag-asawa sa mga anak ni Kanaan. At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael at nag-asawa kay Mahalet, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabayot, bukod sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Berseba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasang niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay bibigay ko sa iyo at sa iyong binhi, at ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan, at sa iyong binhi ay papalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito't ako'y sumasayo at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay
sa luna niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang pinangalan niya sa dakong iyon ay Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata at sinasabi, kung sa akin ang Diyos, at ako'y ingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking tinayo na pinakaalaala ay maging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10 bahagi ay bibigay ko sa iyo. Hanggang dito na po muna ang ating pagbasa, mga kapatid. Sa susunod na pagbasa, bilang 4, malalaman natin kung sino-sino ang 12 anak ni Jacob at kung paano napalitan ang kanyang pangalan na Israel. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumayinyong lahat. Siya nawa.